Mga minamahal, ngunit kailanman ang ating pinakamamahal na Panginoong Diyos ay lagi pong nakatunghay upang ikaw ay kanyang pagmasdan, upang ikaw ay kanyang ingatan, upang ikaw ay kanyang pagpalain. Amen? Ang ibig sabihin, mga kapatid, hindi tayo pinagkukulang ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabagat ang sabi po ng banal na kasulatan, kung ating pong mababasa, dito po mga kapatid, sa aklat po ng unang Pedro, Kapitulo 3, ang talata po mga kapatid ko ay 12. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan, sapagat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga makwit, at ang kanyang mga pakinig ay sa kanilang mga daing. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga nagsisigawa ng masama. Amen. Ang sabi po ng banal na kasulatan, ang mga mata ng ating pinakamamahal na Panginoon ay nakatuon doon sa mga taong matuwid. Amen. Doon sa mga tao, mga kapatid ko na nagsisikap na maging matuwid at maging banal sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Doon sa mga tao, mga kapatid na kahit sa kabila, dumaan man sa mga problema, dumaan man sa mga pagsubok, subalit hindi nawawalan ng tiwala, hindi nawawalan ng pag-asa, hindi ho mga kapatid nawawalan ng hindi ho mga kapatid ko nang hihina sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Amen. 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 Kahit sa kabila na maraming mga pagsubok na pinagdadaanan, nagpapatuloy sila na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan, yung ginagawa mong paglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi yan magiging sayang. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Yung ginagawa mong paglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi yan mawawalan ng kabuluhan. Sapagat ginagawa mo ang bagay na kalugod-lugod sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. At ang sabi ng banal na kasulatan, ang ating pinakamamahal na Panginoon nakatingin sa iyo, pinagmamasdan ka niya sa bawat ginagawa mo, sa bawat pamumuhay mo, nakatingin ang ating pinakamamahal na Panginoong Diyos at nakahanda ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga kapatid ko, na ikaw ay kanyang palalakasin. Praise the Lord. Amen. Bakit? Kasi ang sabi ng banal na kasulatan, ang mga mata ng Panginoon ay nakatingin sa mga taong nagsisikap na maging matuwid at maging banal at malinis ang kanilang pamumuhay sa mundong ito. Amen. Amen. Kaya kung ikaw gumagawa ka ng mabuti, hindi ka nangapi ng tao, hindi ka nanlalait ng iyong kapwa, hindi ka naninira ng iyong kapwa, ang sabi ho ng banal na kasulatan, mga kapatid, ang mga mata ng Diyos ay nasa inyo. Amen. Praise the Lord. Amen. 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 Subalit, ano yung laban ng ating pinakamamahal na Panginoon? Ang laban ng ating dakilang Diyos, mga kapatid, doon sa mga taong gumagawa ng masama. Amen. Doon sa mga taong humihiwalay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Doon sa mga tao na ang kanilang pamumuhay ay hindi makadiyos. Ang kanilang pamumuhay, mga kapatid, ay makamundong pamumuhay. Sabi ng banal na kasulatan, ang kanya naman pong naramdaman, mga kapatid ko, ay masama. Pero, ang sabi dito, mga kapatid, sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid, at ang kanyang mga pakinig ay sa kanilang mga daing. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga nagsisigawa ng kasamaan. Laban sa mga nagsisigawa ng kasamaan. Kaya sabi ng banal na kasulatan, ang mga mata ng ating pinakamamahal na Panginoon ay nakatingin sa mga matutuwid. Nakatingin sa mga taong nagsisimba sa Kanya, sumasamba sa Kanya, nakatingin sa mga taong laging nagpapasalamat sa Kanya, nakatingin sa mga taong laging tumatawag sa Kanya, nakatingin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa mga taong pinapahalagahan Siya. Nakatingin sa inyo ang ating pinakamamahal na Panginoon.
Amen? Sa oras na tumawag ka sa Kanya, Panginoon, tulungan mo ako. Nandiyan agad yung tulong ng ating pinakamahal. Panginoon, palakasin mo ako. Nandiyan ka agad, papalakasin ka ng ating pinakamahal na Panginoon. Bakit? Kasi ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, ang kanyang pakinig ay nasa inyo. Amen. Amen? Bawat dalangin mo, bawat paghingi mo ng tulong, bawat paghingi mo sa Kanya, mga kapatid, bawat paglapit mo sa Kanya, nandiyan ang ating pinakamahal na Panginoon. Nakabukas ang Kanyang pakinig para dinggin, pakinggan ang inyong mga pagtawag sa Kanya. Para dinggin at pakinggan ang inyong mga pagsamo sa ating pinakamahal na Panginoon. Sino dito yung tumatawag sa mahal na Panginoon? Subalit, ang sabi ng mahal na Panginoon, sigapin natin na maging matuwid. Amen. Amen? Amen. Amen. Ano ba yung mga bagay na matuwid sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon? Yung every Sunday na sa gawain ka ng Diyos. Amen? Amen. At lagi kang nagpupuri sa Kanya. Lagi kang nagpapasalamat sa Kanya. Lagi kang nananalangin sa Kanya. Ikaw, mga kapatid, ay lagi tinitingnan ng ating pinakamahal. Amen. Praise the Lord. Kapag nagsama po siya, nakasabay pa siya lagi. Amen? Amen. Sinusubaybayan niya, mga kapatid, bawat hakbang mo, bawat lakad mo, bawat lakad natin, mga kapatid ko, ay sinusubaybayan ang ating pinakamamahal ng Diyos sapagkat bawat hakbang natin, bawat plano natin, ay ating pong ipinagkakatiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi tayo umaasa sa ating sariling kakayahan, hindi tayo umaasa sa ating galing, hindi tayo umaasa sa ating talino, kundi umaasa tayo sa nagbibigay ng talino, sa nagbibigay ng biyaya, at sa nagbibigay ng pagpapala. Amen. Kanino ka umaasa? Panginoon. Sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit ikaw pa yung pinakamatalino sa mundong ito, ikaw pa yung pinakamayaman, ikaw pa yung pinakasikat at pinakatanyag sa mundong ito, kung wala naman sa iyo ang Diyos, walang kwinta ang yaman mo, walang kwinta ang talino mo, walang kwinta, walang halaga, anumang kubidad, mga kapatid, na mayroon ang tao kung wala naman si Kristo sa buhay niya. Amen. Sapagkat magiging kumpleto lamang, mga kapatid ko, yung buhay natin, ang buhay ng tao sa mundong ito, kapag mayroong Kristo dyan sa puso. Praise the Lord. Amen! Amen. Magiging kontento at magiging maayos, mga kapatid, yung pamumuhay natin sa mundong ito, kapag si Kristo ay naghala sa atin. Amen. Kapag ang mahal na Panginoon ang priority natin, kapag ang mahal na Panginoong Diyos, mga kapatid, ang pinapahalagahan natin, so magiging maayos at magiging maganda at maging mapayapa, mga kapatid, ang ating pong buhay bilang mananampalataya sapagkat kasama natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Amen? Dumating man yung bagyo sa buhay natin, alam natin na mayroong Diyos na tutulong sa atin. Dumating man ang kahirapan, alam natin may Diyos na tutulong sa atin. Dumating man ang panganib, alam natin na may Diyos na tutulong sa atin. Kaya, mga kapatid, mga minamahal, huwag kang mag-alala, huwag kang mabalisa, huwag kang matakot, sapagkat ipinagtatanggol ka, ipinaglalakad ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Amen. Ano man yung pagsubok na mayroon tayo, mga kapatid, yan po ay panandalian lamang. Amen. Kaya minsan sa tingin natin, yung problema dumating sa atin, akala natin hindi po ordinary pagsubok. Amen. Dahil sa tingin natin, mga kapatid, ito po'y napakabigat na. Subalit ang tandaan po natin, bawat problema, bawat pagsubok na dumating sa atin, yan po, mga kapatid ko, ay tiis lamang para sa atin. Para tayo po ba ay magpapatuloy. Amen. Amen. Huwag mong iyakan yan. Amen. Yung mga problema, huwag mong iyakan yan. Mas iyakan mo yung kaluluwa mo na mapupunta sa impyerno. Ano sabi ng mahal na Panginoon? Noong panahon na siya ipinako, siya po, mga kapatid, ay ipinako siya. Amen. Ano sabi ng mahal na Panginoon doon sa mga nag-iiyakan? Sabi ng mahal na Panginoon, yung mga babae, nag-iyakan sila kasi ang mahal na Panginoon, nagsasuffer siya. Amen. Grabe yung paghihirap niya. Amen. Nagpasan siya ng pinakamabigat na cross.
at pinapalo pa siya. Nilalatigo. Nilalatigo. Ang bigat nun at ang hirap nun, mga kapatid. Di ba? Ikaw na, kunting pagsubok lang, wala ka na masaling maghapon eh. Pinuproblema mo na. Lalo na yung sakit na naramdaman ng aming pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen. Hindi lang ho yun, mga kapatid, maghapon. Amen. Hello? Amen. Matindi ang dinanas ng ating pinakamamahal na Diyos at noon sa mga taong nakatingin sa Kanya. Nakita nila yung paghihirap ng ating pinakamamahal na Panginoon, nag-iyakan sila. Amen. Amen? Amen. Umiiyak sila mga kapatid. Nang makita nila ang ating pinakamamahal na Panginoon naghihirap. Nabayubay kung sa krus ng Kalbaryo. Subalit ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanila, mga babae, huwag ninyo akong iyakan. Ang iyakan ninyo ay ang inyong mga sarili. Amen. Amen. Kaya kung iiyak kayo, mga kapatid, hindi dahil sa problema, hindi dahil sa pagsubok, hindi dahil iniwan kayo ng asawa ninyo, ng anak ninyo, na tinanggal kayo sa negosyo ninyo, sa trabaho ninyo, tinanggal kayo, at binawasan ang sahod ninyo. Huwag ninyong iyakan yan. Kundi, mga kapatid, ang iyakan ninyo na yung kaluluwa ninyo, mga kapatid, ang mapunta ho namin. Tanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Amen. Hello. Amen. Lahat mo sa request. Praise the Lord. Kasi minsan umiiyak ka dahil sa tinanggal ka doon sa trabaho, umiiyak ka dahil nalugi yung negosyo mo, umiiyak ka dahil ang daming iniiyak ka ng tao sa mundo. Dahil sa problema. Di ba sabi ng banal na kasulatan, sabi ng mahal ng Panginoon, ang iyakan ninyo ang inyong sarili. Amen. Hindi yung sinasabi na iyakan mo yung kapitbahay mo, yung katabi mo. Amen. Amen? Yung boyfriend mo, yung girlfriend mo. Amen. Di ba? Amen. Kundi ang sabi ng banal na kasulatan, sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, huwag ninyo akong iyakan. Ang iyakan ninyo ay ang inyong sarili. Amen. Maawa kayo sa sarili ninyo. Amen. Amen? Amen. Kung meron kayong gawaan ang sarili ninyo, sapagkat kung hindi kayo magsisikap na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, kahit ikaw pa yung pinakamayaman, mapunta ka naman ng impyerno, walang kwenta yan, mga kapatid, yung yaman mo. Amen. Amen? Amen. Ang masakit lang, mga kapatid, mahirap na nga dito sa lupa, mahirap na nga dito sa mundo, napunta pa ng impyerno, nako, doble ang paghihirap na dinanas mo. Amen. Diba? Wala ka lang halos makain. Mga kapatid, sa loob ng isang araw, isang bisis ka na lang kumain. Minsan, wala pa. Mga kapatid, tapos hindi ka pa naglingkod sa mahal na Panginoon, doble ang paghihirap Amen. na dadanasin mo. Amen. Amen? Kaya sabi nila, yung mga mahihirap, mga kapatid ko, malapit sa Panginoon. Amen. Naniniwala kayo? Amen. Depende. Amen. Lahat ay magsabi ko sa ang sabi naman nila, kapag may mga sakit, malapit sa Panginoon. Depende. Amen. Amen? Kasi yung iba, kaya lang naman tumatawag sa mahal na Panginoon kasi may sakit na. Amen. Di ba? Pero nung malakas sila, malusog sila, nako, Wala. hindi ka makapunta na simbahan. Tapos, pag may sakit na, tatawag na sa pangalan ng mahal ng Panginoon, Diyos ko, nako. Di ka natin alam kung saan kayong alam ng mga tao. Amen. Kasi yung totoong matalino, mga kapatid, hindi lang yan sila tatawag sa mahal ng Panginoon dahil may sakit sila. Amen. Amen? Hindi lang siya tumatawag sa mahal ng Panginoon dahil may problema sila. Amen. Kundi, mga kapatid, may problema man, may sakit man, nasa pagsubok man, ay lagi sila nasa Panginoon. Amen. Amen? Amen. Kasi sabi ng banal na kasulatan, ang mga mata ng mahal na Panginoon ay nakatingin sa mga taong nagsisikap na maging matuwid at banal sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. So ngayon, paano ka magiging banal? Paano ka magiging holy? Kung lagi kang nasa gawain ng Diyos, lagi kang nagpupuri sa Diyos, lagi kang sumasamba sa mahal na Panginoon, lagi kang nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga kapatid ko, ikaw ay magiging banal. Amen. Kasi kung sino yung lagi mong kausap, sino yung lagi mong kasama, ganun din yung maakatap mo. Amen.
Di ba? Amen. Tama ko ba? Amen. Lagi mo mga kasama, mga kapatid, lagi mong kasama. Lagi nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Lagi nagpupuri sa mahal na Panginoon. Natural, yung ugali nila, makukuha mo. Amen. Amen. Yung lagi pumapalakpak sa mahal ng Panginoon. Praise Lord. Hallelujah. O, lagi nagtataas ng kamay. Amen. Maaagap mo yan. Bakit? Kasi yung lagi mong kasama. Amen. Kasi lagi ka pumupunta ng simbahan. Amen. 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 Eh ngayon, pag yung lagi mo naman kasama, mga kapatid, laging nagmumura. O lagi mong kasama, mga kapatid ko, may bisyo. So natural, maaadap mo yun kasi yung kasama. Amen. 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 Dati, hindi ka naman nagmumura dati. Kaya na, kasi yung lagi mong kasama, lagi mong bukang bibig, puro pagmumura. So ngayon, pag uwi mo ng bahay, ikaw rin, nagmumura ka na rin. Diba? Amen. Anong tawag nun? Palamura. Pamuyayaw. Amen. Oo. Eh kasi yung lagi mong kasama. Amen. Pero kapag ang lagi mong kasama, ang laging bukang bibig, praise the Lord. Amen. Ang laging bukang bibig, amen. Praise the Lord. Palapakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon. So kung mayroon siya, yun din ang makukuha mo. Amen. Amen? Amen. Kaya yun yung dapat lagi kasamahin yung mga kapatid. Amen. Bakit? Kasi yun po yung magdadala sa ating patulong lang. Amen. Praise the Lord. Hindi na kayo dadalhin yung mga nagsusugal doon sa langit eh. Amen. Ha? Kwentong pagbiro lang yan na yung lasing ko kung napunta ng langit. Nakakulong pa nga daw eh. Kwentong pagbiro lang yan. Amen. Amen? Eh, kasi namatay. Yung lasing ko namatay, na aksidente namatay. Eh, kasi siyempre lasing. Amen. Eh, pumunta na sila doon sa langit. Eh, nakakulong doon sa langit. Yeah, sabi na, sino yung nakatulog doon sa langit? Lasing biro. Kwentong bagbiro lang yun, mga Amen. kapatid. Hindi yan totoo. Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang sabi ng banal na kasulatan, yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga mangkukulam, mga manglalasing, ang bahagi nila ay ang dagat-dagatang apoy. Amen. Amen? Amen. Yun yung bahagi nila. Amen. Eh ngayon, paano yung bahagi mo? Sabi ni Sister Ola, ang bahagi mo kasi naglilingkod ka sa mahal na Panginoon. Ha? Huwag kang magkadlaw. Hindi ka magkadlaw. Amen. Hindi mo magkadlaw sa iyo. Ang bahagi mo, kung hindi ka naglalasing, sa piling ng mahal na Panginoon. Amen. Malinaw yan, kapag yun nasa Biblia. Amen? Amen. Amen. Lahat tayo magsabi Praise personal. the Lord. Kaya, ang lagi ninyong kasamahin, mga kapatid, yung mga tao nagsisikap na maging matuwid, banal sa Panginoon. Amen. Bagamat wala namang taong perfecto. Sino dito perfecto? Wala. Wala namang taong perfecto dito. Amen. Lahat naman tayo nagkakamali. Lahat naman tayo nagkakasala. Amen. Amen. Pero kung yung kasama mo, mga kapatid, naglilingkod sa mahal ng Panginoon, bagamat nagkakamali ka, nagkakasala ka, napapaalalahan ka. Amen. Praise. Tama? Amen. Tama ho ba mga kapatid? Amen. Kumbaga, nasasaway ka. Amen. Sinasaway ka sa mali mo, sinasaway ka sa bisyo mo, sinasaway ka, tinutuwid ka. Bakit? Kasi ayaw nila na mapahama ka. Amen. Amen? Amen. Kaya tinuturuan tayo na maging bago sapagkat yun yung nakasaad sa Biblia. Amen. Ang tawag doon, hindi suplado. Amen. Kasi minsan kasi pag tinatama ka na, sabi na, suplado naman ito. Ang sama naman ito, ang pangit naman ito. Pati yung nanay mo sa katatay mo, nagdamay na. Amen. Lahat kayo pangit. Pangit yung tatay mo, pangit yung nanay mo. Lahat na pangit na. Ang sasama ng ugali din yun. Bakit? Eh, sige, itutuwid eh. Amen. Ayaw nilang may tuwid, ayaw nilang may tama. Amen. Amen? Pero kung ikaw, bukas yung puso mo, bukas yung isip mo, tatanggapin mo sapagkat yan yung tama. Amen. Pinapangalahakan ka. Tinatama ka ng tinutuwid ka. Bakit? Dahil mahal ka nila. Amen. Amen? Yun yung tunay na pagmamahal. Yun yung tunay na pag-ibig. Hindi yung hahatakin ka patungo sa kapahamakan. Ang tawag doon, kabaliwan. Amen.
Sa halip na dalhin ka sa Panginoon, maglingkod ka sa mahal na Panginoon, dadalhin ka kung saan saan. Dahil kamaliwan ang tawag doon. Amen. May sakit yata sa ulo. Walang sakit sa... Nahan mo sa cross. Praise the Lord. Amen. Amen. Bakit? Dapat patungong langit. Patungo sa langit, mga kapatid. Kasi tandaan mo natin, kung yung kaibigan mo, hindi mananampalataya, so natural, dadalhin ka niya sa impyerno. Amen. Amen? Pero yung kaibigan mo, mananampalataya, tandaan natin, dalawang klase ang mananampalataya, ha? Amen. Totoo at hindi Totoo. totoo. Kasi yung iba kasi, kung kaya na pumapasok, mga kapatid, para mag-spy, Amen. pakawala pala. Amen. Di ba? Mayroon ba yan? Mayroon ba yan? Kasi trabaho yan ni Satanas. Amen. Ano ba yung trabaho ni Satanas? Trabaho ni Satanas, mga kapatid ko, tinitingnan ka, Amen. pamasdan ka niya. Amen? Ikaw ang mahal ng Panginoon, nakatingin siya, tinitingnan niya yung mga taong matuwid, tinitingnan niya yung mga taong sumasamba sa kanya. Si Satanas din, tinitingnan niya rin yung mga taong akala mo kasama mo, yun pala ay Judas. Amen. Di ba? Amen. Naalala niyo po yung halik ni Judas? Naalala mo sabi Bruce na? Dahil sa halik ni Judas, napahamak si Kristo Tama? Ano sabi niya? Kung sino yung hakkan ko, siya yung hulihin ninyo. Amen. Oh, mayroong halik na banal at mayroong pong halik na Judas. Judas. Kaya yung iba, mga kapatid, kasi narinig na doon siguro. Dito kasi mayroong banal na halik. Mayroong halik ni Judas. Bakit? Yung halik kasi ng ating, yung halik mga kapatid na tinutukoy ng banal na kasulatan, yun po mga kapatid ko ay tunay na pagpapahalaga sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen. Amen. Dadalhin ka niya patungo sa langit. Hindi ka niya dadalhin patungo sa kapahamakan. Bakit? Kasi po, mga kapatid, yun yung nakadesinyo sa bawat isa sa atin. Subalit, ikaw yung mananatili. Ikaw yung mamili Amen. kung alin yung pipiliin mo. Amen. Ano ba yung gusto nating piliin? Panginoon. Ano ba yung gusto nating piliin? Hello? Sino yung gusto nating piliin? Panginoon. Ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pero kahit sinasabi natin na ang mahal na Panginoon ang pinipili natin, subalit yung pamumuhay naman natin ay hindi para sa Panginoon. Amen. Di ba? Lahat tayo magsabi, praise Lord. Kasi maraming gusto ng langit eh. Amen. Hello? Lahat, pag tanungin mo, oo, gusto nila ng langit. Gusto nilang maligtas. Pero papaano yung pamumuhay nila? Ano ba yung ginagawa nila para maligtas sila? Wala naman silang ginagawa para kung langit eh. Amen? Tama? Kasi kung gusto mo ng langit, siyempre natural, mayroon kang gagawin para sa langit. Amen. Magtatrabaho ka para sa langit. Gagawin mo kung ano yung kalooban ng mahal na Panginoon para mapunta ka ng langit. Okay. Sino din yung gusto sa langit? Taas yung kamay. Ano sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid? Sa Colosas, Kapitulo 3, ang talata po ay 1. Kumalang pagpumunan lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Okay. So ang sabi dito mga kapatid, ituloy po natin ang basa. Kung kayo ngay muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas na pinaroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagat ninyo ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa, sapagkat kayo'y nangamatay na at ang inyong buhay ay nakatagong kasama ni Kristo. Hello? Amen. Ang sabi po ng banal na kasulatan, mga kapatid, kung kayo nga ay muling nagbinuhay, nakalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na
na nasa itaas. Amen. Tama? Amen. Kung kayo nga ay muling binuhay na kalakip ni Kristo. Ibig sabihin mga kapatid, kung ikaw nga sa mundong ito ay namumuhay, nakasama si Kristo, yung bagay na hinahanap natin, hindi yung dito sa mundo. Amen. Yung bagay na pinapahalagahan natin, hindi yung dito sa mundo. Amen? Yung bagay na pinupukusan natin, hindi yung dito sa mundo. Kundi ang sabi ng banal na kasulatan, kung mayroon kang pupukusan, kung mayroon kang papahalagahan, kung mayroon kang hahanapin, yung bagay doon sa langit. Amen. Amen? Paano natin matatagpuan yung mga bagay sa langit? Natural, mga kapatid, pupunta ka na simbahan para sumamba ka sa mahal ng Panginoon, para makinig ka ng kanyang banal na salita, ng kanyang kanyang mensahe, mga kapatid, para magising tayo at mamulat tayo sa katotohanan at mapakinggan natin ang pangungusap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat hindi literal na bumaba ang Diyos para kausapin ka, mayroon siyang gagamiting tao para ipaunawa sa atin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Amen. Yung mga mangangaral, ginamit yan ng mahal na Panginoon para imulat yung mga mata natin. Yung mga mangangaral, ginamit yan ng ating pinakamamahal na Panginoon para ipangaral ang kanyang salita, para at tayong lahat ay abutin ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Na dati wala kang takot sa mahal na Panginoon dahil lagi kang nakikinig ng pangangaral. Natuturuan ka, nagkakaroon ka na ng takot. Dati masamang tao ka. Dati mamamatay tao ka. Dati magkukulam ka. Dati, mga kapatid, lulong ka sa bisyo. Subalit, nung marinig mo ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, naunawaan mo, na itanim sa puso mo, sa isip mo, ang salita ng mahal na Panginoon Diyos, at nagkakaroon ka na ngayon ng takot, mga kapatid ko, yan po ay sign po yan ng inyong pagtubo sa pangungusap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya dati, hindi naman na kayo nagsisimba. Subalit, kung mapakinggan ninyo ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, lagi na kayo pumupunta na simbahan. Amen? Yan yung mga sign, mga kapatid ko, na kung saan tayo po ay patuloy na kinakausap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po ba kung sino ang may gusto niyan? Alam niyo po ba kung sino ang may gusto? Panginoon. May isa pa. Alam niyo po ba kung sino may gusto niyan? Tao. Hindi yung physical natin, yung kaluluwa natin. Amen. Kasi yung physical natin, mahina yan. Amen. Yung physical natin, ang gusto niyan, puro layaw. Di ba? Ang gusto ng physical natin, mga kapatid ko, puro kamunduhan gawain. Amen. Subalit yung kaluluwa na tumira dito sa ating katawan, ang gusto niyan, mga kapatid, lagi kang magpurit, magpasalamat Amen. sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya minsan, pag may mga pagsamba na hindi ka makapunta sa gawain ng Diyos, napapagabag ka, Amen. nag-aalala ka, natatakot ka. Bakit? Kasi yung kaluluwa na tumira dyan, mga kapatid ko, yun Gagabay. yung naghahangad na maranasan Amen. Praise the ang Lord. presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Amen? Amen. Kasi yung kumakain kasi dito, hindi naman yung physical natin. Amen. Amen? Yung pinapalakas natin, bakit tayo nagsisimba? Yung pinapalakas natin, yung ating kaluluwa. Amen. Yung kaluluwa na tumira dito sa ating physical na katawan, yan yung pinapalakas natin. Yun yung pinapakain natin ng salita ng mahal na Panginoon. Amen. Amen? Amen. Sino dito umiinom ng gamot? Taas yung kamay. Ano yung ginagamot na sakit? Bakit ka umiinom ng gamot? Para sa sakit ng Physical. katawan. Amen. Para sa sakit na physical. Amen. Lahat ng sabi, praise Praise Lord. the Lord. Bakit ginagamot yan? Kasi nga, yung gamot na meron siya, mga kapatid, pang physical na gamot. Amen? Subalit, kung ikaw mananampalataya, mga kapatid ko, kung yung physical natin, pinapakain natin, yung mga sakit na mayroon tayo, yung iba, nagtitik sila ng gamot, mga kapatid, at mayroon pang resita, 3 times a day. Amen. Lahat tayo magsabi, praise Praise the Lord. Lord.
Paano gagaling ang sakit? Sa gamot. Niresitahan sila kapag sila'y uminom ng gamot 3 times a day. Amen. Tama? Amen. Sa loob ng isang araw, 3 beses. Amen. Paano? Kapag yung sakit mo sa espiritual, natural, resitahan din kita. Amen. Ha? Eat the Word of God 3 times a day. Praise the Lord. Hello? Amen. Lahat ng Cyprus, Lord? Praise the Lord. Bakit? Kasi yung kailangan ng kaluluwa natin para lumakas. Kung naghihina ka ngayon, mga kapatid ko, ang gamot niyan, salita ng Diyos. Amen. Kung nanunay ka, ang gamot niyan para manalangin. Amen. Salita ng mahal na Panginoon. Kaya, mga kapatid, maraming mananampalataya, talunan. Maraming mananampalataya, backslider. Bakit? Kasi nga, mga kapatid, mas enjoy na enjoy pa sila sa bagay sa mundo kaysa bagay sa Panginoon. Amen. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, ilagak ninyo ang inyong tiwala, huwag dito sa mga bagay sa lupa. Amen. Saan natin ilagak? Sa taas. Sa mahal na Panginoon. Amen. Amen? Amen. Bakit? Kasi pag sa mahal na Panginoon, inilagak mo yung puso mo, inilagak mo yung tiwala mo sa mahal na Panginoon, isang tiyak na bagay, mga kapatid, magiging mapayapa ka. Amen. Lahat tayo magsabi first, no? Noon, mga kapatid, nung itong aking beloved wife, kung sabi, sino ba yung, mahal mo ba ito? Oo, pangalawa ka lang. Amen. Lahat tayo magsabi first, Praise no? the Lord. Ha? Pangalawa lang. Amen. Kasi unang-una, ang mahal na Panginoon. Amen. Galit siya. Pangalawa lang ako. May iba ka pa ba? Oo, mayroon. Ang mahal na Panginoon. Praise. Amen. Lahat tayo magsabi first, no? Praise the Lord. Hello? Gusto mo ba lahat? Amen. Bakit? Kasi number 1 talaga ang mahal na Panginoon. Kahit saan pag-aaral, mga kapatid ko, unang-una ang mahal na Panginoon bago ang iyong kapwa. Amen. Number 1 talaga ang mahal na Panginoon. Amen. Bago asawa mo, bago pamilya mo, unang-una ang mahal na Panginoon Diyos. Amen. Kasi kapag siya yung una sa buhay mo, siya yung priority sa buhay mo, mga kapatid ko, kahit baga lahat ng mga sakit dito sa mundo, baliwala lang sa iyo. Amen. Lahat ng hirap sa mundo, baliwala lang sa iyo. Bakit? Kasi alam mong hindi kanya iiwan. Amen. 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 Hindi ka iiwan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kapag umibig kayo, pag nagmahal kayo sa mahal na Panginoon, kayo magmahal. Sa bagay, hindi ka luluha. Amen. Luluha ka man. Maramdaman mo ang banal at matamis na presensiya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Luha na banal yun. Mga kapatid. Amen. Hindi dahil luha sa problema. Yan. Hindi luha dahil sa pagsubok. Hindi luha dahil iniwan ng boyfriend. Amen. Hindi luha dahil iniwan ng kaibigan. Amen. Hindi luha dahil nabagsak. Lahat tayo magsabi Praise the Lord. hindi luha dahil tinanggal sa trabaho. Kundi luha dahil naramdaman ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen. Ang ibig sabihin, mawala na ang lahat, huwag lang ang mahal na Panginoon. Amen. Amen? Amen. Mawala na ang lahat, huwag lang mawala sa buhay mo ang mahal na Panginoon. Amen. Lahat tayo sa first Lord. Praise the Lord. Palapangan muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Okay. Ang sabi ng banal na kasulatan, ilagak natin saan ang ating tiwala? At yung pinakamahal na Panginoon, Sino yung hanapin natin? si Kristo. Ang ating pinakamamahal na Panginoon. Naalala ko po mga kapatid, isang pamilya. Ang pamilyang ito, mainit sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Tagalogin ko lang po kasi iba kasing lingwahe nila. Amen. Mainit sila sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ngayon mga kapatid, sa kainitan nila sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, isang araw, umuwi ang lalaking ito, ang lalaki, umuwi sa bahay nila, malungkot, Amen. umuwi siya.
Oh, mahal, bakit malungkot ka, mahal? Sabi niya, mahal, natanggal ako sa trabaho. Ha? Natanggal ka sa trabaho? Paano na yan, mahal? Paano na yan? Kaya bayarin natin. Nag-aaral pa yung mga anak natin. So paano na yan? Talagang ganun ho talaga ang mga babae, mga kapatid talagang lagi mong nag-uwi. Amen. Laging iniisip niyan, mga kapatid, yung mga babayarin, yung mga nag-aalala talaga lagi. Amen. Nakakaya mo sa aming cross, no? Praise the Lord. Tuwing lalaki, payapa lang siya. Amen? Kahit mananampalataya, tanda natin, kahit mananampalataya na kayo, kahit gaano ninyo kainit sa mahal na Panginoon, ha? Na kahit dati wala kayo, kahit wala kayong masain, okay na. Diba? Pero darating yan, Amen. mag-aalala ka. Amen. Amen. Hello? Amen. Okay, kasi nakukontinto ka na eh. Amen. Di ba? Eh, nasa akin naman ang mahal ng Panginoon. Every Sunday, nasa simbahan naman kami. Kung baga, payapa kami. Kaya lang, biglang-bigla dumating, mga kapatid, yung ganitong problema, ganitong pagsubok sa buhay natin, so sigurado mag-aalala ka. Amen. Hello? Lahat tayo mo sa cross, no? Praise the Lord. So ngayon mga kapatid, dahil sa ganung sitwasyon, sa ganung problema, mga kapatid, sabi niya, mahal, huwag ka lang mag-alala. Bukas, maghahanap ako ng trabaho. Hanap siya ng trabaho, mga kapatid. Doon sa kanya hong pinasukan, a-applyan, mga kapatid. So ngayon, ang tinanggap, kasi ang dami nila eh, ang tinanggap, 10 lang. Amen. Tapos nandoon siya sa mga 15. Amen. Isang po na yung tatanggapin. Amen. Sa palagay ninyo kaya, mga kapatid, makapasok siya? Amen. Hindi siya nakapasok. Uwi na naman siya, malungkot na naman siya. Oo, kumusta mahal? Mahal. Hindi naman ako nakapasok. Kasi, 10 lang kasi yung tinanggap, yan dami naman. Pag 15 ako, sa nakapila. Paano yung mahal? Dami babayarin natin. Nag-aaral yung mga anak natin. Sabi niya, sige lang mahal. Mag-pupubay ang mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. So ngayon mga kapatid, kinabukasan, apply naman siya ng trabaho. Pakisara na. Apply naman siya ng trabaho mga kapatid. Pag-apply niya, mga kapatid ko, ganun din. 20 lang po na aplikante ang kinukuha. Amen. Eh, ang dami nila. Nakapila. So, ang ginawa niya, umuwi na lang siya. Amen. Habang naglalakad siya, mga kapatid, at nakatulala siya eh. Amen. Isip-isip nila ngayon. 2 araw na wala siyang trabaho. 2 araw na siya nag-a-apply, hindi siya natanggap kasi sa ganong, kasi ilan lang po yung tinatanggap sa ina-applyan nila. Amen. Ngayon, bigla siyang dumating. Siya dumating. Nakatambay pa rin, bigla doon. Naku, nawawala na sila. Habang nakatambay siya doon, mga kapatid, mayroong lumapit doon, na nakaniktay, nakabahong, mga kapatid, lumapit doon, tinawag yung pangalan niya. Sabi niya, Alvin! Praise the Lord. Alvin, anong ginagawa mo dyan? May dalawin doon, bakit hindi mo ginawa? Eh nagkataon, kasi yung nag-a-apply pala doon, Alvin yung pangalan. Amen. Eh, yun yung pangalan niya. Di, katawa siya. Sabi, praise the Lord. Amen. Hindi, nagtrabaho siya ngayon, mga kapatid. Pas-pas yung trabaho niya. Eh, panday siya. Amen. Panday ka ba? Depende. So ngayon, mga kapatid, pinag-igil niya. Nagtrabaho siya, mga kapatid. Pinaganda niya. Amen. Kasi sabi niya, bigay ito ng mahal na Panginoon. Amen. Kasi yung nag-apply pala doon, kaya hindi nakapasok kasi nagkasakit. Nandun sa ospital. Praise the Lord. Eh, nagkataon, siya yung nandoon. At siya yung nakapasok, mga kapatid. Hanggang tuloy-tuloy, dahil nakita, mga kapatid ko, nung nandoon, nakita nung nakaniktay, talagang masipag siya. Kasi pinag-iigil niya eh. Amen. Alam niyo po ba, nilagay siya sa mataas Praise the na Lord. posisyon. Amen. Amen? At hanggang sa naging maayos yung posisyon niya, yung katayuan niya. Bawat step na posisyon na ibinigay sa kanya, pinapahalagahan niya. Sapagkat ang sabi niya, ito
ay bigay Amen. ng Panginoon. Amen? Amen. Lahat tayo magsabi, praise the Lord. Praise the Lord. So naging masipag siya. Kaya mga kapatid, dapat maging masipag tayo, hindi lang sa trabaho, kundi Amen. pati sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Lahat tayo magsabi, praise the Lord. Praise the Lord. Maging masipag kayo, hindi lang sa pag-aaral, kundi pati sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Maging masipag kayo, hindi lang sa negosyo, pati sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Kasi tandaan natin, lahat ng yaman sa mundong ito, iiwan mo lang. Amen. Lahat ng inipon mo, pinundan mo sa mundong ito, iiwan mo lang. Kaya nga sabi ng mahal na Panginoon, doon sa taong nagpapakayaman. Amen. Ano sabi ng mahal na Panginoon? Ikaw na haling. Ikaw na haling. Lahat ng ipinundan mo, lahat ng yaman mo, sino yung magmamayari? Kung kunin niya yung buhay mo ngayon. Amen. Di ba? Amen. Ganon ang mga tao na nagpapakayaman sa ganang kanyang Amen. sarili at hindi naman mayaman sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Amen? Kaya kung mayroon kayong pagyamanin, walang iba paglilingkod sa Diyos. Amen. Bakit? Kasi yan yung yaman na kailanman walang makakaagaw sa iyo. Lahat ng sa praise the Lord. Ano yung pagyayamanin natin dapat? Paglilingkod sa mahal na Panginoon. Dahil yan yung yaman na panghabang buhay. Yaman, mga kapatid ko, na walang hanggang kaligayahan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Doon hindi ka luluha. Doon hindi ka iiyak. Doon mga kapatid, hindi ka na magdaramdam. Doon mga kapatid ko, sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos, wala nang pagsubok. Lahat tayo sa praise Lord. Praise the Lord. Sa piling ng mahal na Panginoon, wala nang iyakan. Amen. Wala nang luha. Wala nang sakit. Wala nang karamdaman. Sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Paano natin makukuha, mga kapatid? Eto. Ang sabi po ng unang Pedro, Kapitulo 1, sagot po ng unang Pedro, Kapitulo 1, umpisa natin dito sa 23 hanggang 25. Ang sabi nito, yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi, sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo, at ang lahat ng kanyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo'y natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta, datapwat ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailanman. At ito ang salita ng mabubuting balita na ipinangaral sa inyo. Amen. Praise the Lord. Lahat tayo magsabi, praise the Lord. Praise the Lord. Ano yung sabi ng banal na kasulatan? Ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, yung karangalan, yaman, nawawala, bulaklak, nalalanta. Lahat tayo magsabi, praise the Lord. Praise the Lord. Kahit gaano pa kaganda yung bulaklak, mga kapatid, nalalanta po yan, nasisira yan. Amen? So, bakit ang sabi ng banal na kasulatan, kayo ay muling ipinanganak, hindi sa binhing nasisira, kundi sa binhing na tumatagal. Amen. Amen? Yung binhing na ito na tinutukoy ng Biblia, walang iba ay salita ng Diyos. Amen. Yung salita ng Diyos ay nahasik dito sa ating puso. Amen. Dito sa ating isipan at dito sa ating puso. At itong salita ng Diyos, mga kapatid, hanggat lagi kang nakikinig ng salita ng mahal na Panginoon, lumalago yung pananampalataya natin. Lumalago at lumalawak yung karunungan na mayroon tayo patungkol sa paglilingkod sa mahal na Panginoong Diyos. Amen? At ito po'y tumatatag, tumitibay ito kapag lagi kang nakikinig at lagi kang nag-aaral ng salita ng ating pinakamahal na Panginoong Diyos.
Kapag yun yung tinatangkilik natin, yun yung pinapahalagahan natin, salita ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, yung bulaklak na lalanta, nasisira, nabubulok, subalit ang salita ng mahal na Panginoon ay mananatili, Amen. magpakailan-kailan pa rin. Amen? Amen. At ito yung mabubuting balita na ipinapangaral sa inyo. Amen. Ipinapaunawa sa inyo, salita ng ating pinakamahal na Panginoong Diyos. At ang sabi ng banal na kasulatan, ito yung magdadala sa atin patungo sa langit. Amen. Praise the Lord. Amen? Amen. Hello? Amen. Patungong langit ang biyahe natin. Amen. Amen? Saan ba gusto natin? Langit. Patungong langit kasi hindi naman tayo dito sa lupa. Amen. Hindi tayo taga-mundo. Amen. Amen? Taga-langit kayo. Kaya kung kayo po taga-langit, pag sumikapan ninyo na yung biyahe natin ay patungong langit. Kasi itong pisikal na katawan natin, mga kapatid, itong ating katawan, ito po ay mapupunta sa alikabok. Amen. At yung kaluluwa, yan yung mapupunta ho ng langit. Amen. Sa piling ng ating pinakamahal na Panginoong Diyos. Amen? Amen. Kasi yung kaluluwa, yan yung nakakaramdam ng sakit at yan yung nakakaramdam ng pagod. Amen. Kaluluwa, hindi yung physical mo. Amen. Hindi yung physical natin. Yung kaluluwa na tumira dyan sa iyong katawan. Amen. Lahat tayo nagsabing praise the Lord. Praise the Lord. Kaya yung kaluluwa, yan yung minsan ba, nakaupo ka, nalulungkot ka, yung kaluluwa yan Amen. na tumira dyan. Amen? Amen. Ano? Amen. Napapagod ka, yung kaluluwa yan. Amen. Napapagod. Naiinip ka, yung kaluluwa yan naiinip. Amen. Inaantok ka, yung kaluluwa yan inaantok. Amen. Nagugutom ka, yung kaluluwa yan nagugutom. Amen. Hello? Amen. Lahat na gusto Praise the Lord. Akala natin yung physical natin yung nagugutom. Hindi. Amen. Yung kaluluwa na tumira dyan sa katawan. Amen. Sa oras na humiwalayan dyan sa katawan mo, yung kaluluwa mo, ang tawag naman dyan Patay. sa katawan na walang kaluluwa ay Patay. patay. Bakit? Kasi wala na sa kanya yung kanyang kaluluwa. Humiwalay na. Amen. Amen? Amen. Kung siya'y mananampalataya, siya naglilingkod sa mahal na Panginoon, mainit siya naglilingkod sa mahal na Panginoon, sunatukan mapupunta yan ng langit. Amen. Praise the Lord. Kaya sabi ng Biblia, kung paano itinagda sa mga tao ang mamatay minsan, pagkatapos nito ay paghuhukom. Amen. Yung hukuman, hindi yung pisikal. Yung hukuman, yung kaluluwa. Amen. Yan yung hahagap doon sa mahal na Panginoon. Yung ating kaluluwa. Amen. So ngayon, pag yung kaluluwa natin gumawa ng masama, yung kaluluwa natin ay puro bisyo ang ginawa. Mga kapatid, yung kaluluwa natin walang tayo sa mahal na Panginoon habang buhay pa tayo. So ngayon, pag namatay tayo, mapupunta tayo ng dagat-dagat ang apoy. Amen. O Hades, mga kapatid. Amen. Lahat tayo mo sa aming puso. Praise the Lord. Subalit kung mahilig ka naglilingkod sa mahal na Panginoon, mapupunta ka na langit. Amen. Amen? Amen. Dahil dalawang lugar lang ang pupuntahan ng tao, langit lang at impyerno. Amen. So ngayon, mga kapatid, habang nabubuhay pa tayo yung mamimili kung saan yung biyaheng gusto natin. Amen. Biyaheng langit. Amen. Dito pa na. Biyaheng langit. Amen. Dito tayo, sa piling ng mahal na Panginoon. Biyaheng patungo sa impyerno, patungo sa kapahamakan, mga kapatid, tayo kasi mamimili. Amen. Di ba? Amen. Lahat tayo sa first Praise the Lord. kung anong biyahe ang gusto natin. Amen. Pero kayo mga kapatid, ano ba talaga yung gusto ninyo? Biyaheng langit o biyaheng... Ha? Ano bang gusto natin na biyahe? Dahil langit. Biyaheng patungo sa langit. Amen. So, masipag ka, maging mainit ka sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Bawat trials, pagsubok na dumating dyan sa buhay mo, yan po'y pagsubok namin sa atin. Praise the Lord. Kaya mga kapatid, piliin pa rin natin ang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Amen. kaysa mga bagay sa mundo ito. Amen. Mayroon kang papahalagahan, mayroon kang iibigin, mayroon kang iingatan, walang iba pananampalataya Amen. sa Kanya. Amen? Amen.
Amen! Amen. Aanhin mo naman yung yaman. Kung mayaman ka nga, wala ka naman sa Panginoon. Amen. Yumayaman ka nga, pero lumalayo ka naman sa Panginoon. Magiging baliwan na lang din Amen. yan. Amen? Kaya mga kapatid, kahit hindi ka man gaano mayaman sa mundong ito, basta ikaw ay nasa Panginoon. Yes. Amen. Tandaan po natin, hindi masama yumaman. Amen. Kasi makakatulong ka sa gawain ng Panginoon. Amen. Amen? Amen. Pero kung yumaman ka, napapalayo ka naman sa Panginoon. Wala ka doon. Amen. Sapagkat ang halaga natin, mga kapatid, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit hindi ka naman mayaman, basta pinapaalunan mo paglilingkod sa mahal na Diyos. Yan yung tunay na yan. Amen. Lahat tayo sa Praise Lord! Praise God. Kaya sa gabing ito mga kapatid, tayo po lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Tandaan po natin, ang tunay na yaman ay walang iba. Ang pananatili sa Kanya. Amen. Kaya sabi po ng banal na kasulatan, mga kapatid ko, sa aklat po ng Apokalipsis Kapitulo 20, lagay mo sa Praise Lord. Praise God. Hallelujah. Sa aklat po ng Apokalipsis Kapitulo 21, mga talata po ay 4. Ang sabi dito, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparang na. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Wala nang iyakan, wala nang pagsubok, wala nang dalamhati, wala nang problema, wala nang kahamdaman, wala nang kamatayan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Kaya sa gabi ito, mga kapatid, lumapit tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Tandaan po natin, hindi man tayo kakapat-dapat, inibig ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi ka kakapat-dapat, minahal ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Kaya ang gabi ito, mga kapatid ko, ito po ay dapat nating ituon sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Sapagkat nakahanda ang mahal na Panginoon para patawarin ka. Nakahanda ang mahal na Panginoon Diyos para pagpalain ka. Nakahanda ang mahal na Panginoon Diyos para pagalingin ka. Nakahanda ang mahal na Panginoon Diyos para ibigay sa iyo ang lahat ng iyong mga pangangailangan. Lumapit po tayong lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos at habang tayo po'y umaabit sa ating pinakamamahal na Panginoon, gawin po natin pananalangin ang ating aawitin sa ating dakilang Diyos. Praise Lord. Hallelujah, praise God. Hallelujah, praise Lord.
kanya mong papahiling. Kahit sino ka man, Amen. Thank you, ikaw ay Jesus. lumapit at Hallelujah. magpumaba Hallelujah. sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Kaya sa gabi ito mga kapatid, dahil po lahat ay patuloy po magpagumawag sa ating pinakamamahal na Panginoon, patuloy po tayo humihingi po ng tawad. Amen. Saan po mga pagkukulang, saan po mga kahinaan na pagbigyan, Yes, Lord. Hallelujah. nakapagreklamo man tayo, nakapagpiro man tayo na hindi po naaayon sa kalooban ng ating Amen. Diyos. Ihingi po natin dito ng tawan sabagat ang sabi ng banal na kasulatan, kapag at banal ang Diyos na ikaw ay kanyang pagkawanin. Tandaan po natin habang tayo po'y nabubuhay sa mundong ito, ay hindi pa po huli ang lahat. Binibigyan pa tayo ng ating dakilang Diyos ng pagkakataon na makapagsisi. Amen. Talikuran ang Praise ating the mga Lord. masasamang Hallelujah. lakad Hallelujah. Hallelujah. at panumbalik at maglingkod sa ating Amen. pinakamamahal na Panginoong Diyos. Kaya sa gabi ito mga kapatid, lahat ng mga suliranin, problema na mayroon tayo, idulog natin Amen. sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nakahanda ang mahal na Panginoong Diyos ang butinta. Thank you, Lord. Hallelujah. Nakahanda ang mahal na Panginoon na tulungan ka. Amen. Nakahanda siya na igawad sa iyo ang iyong masaganang awa at Amen. habag na Thank you, patawad. Lord. Hallelujah. Tayo po magkasa po manana. Dakila at mapagpala po namin Ama, Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat ang banal. Sa matalis sa panggalan mo po ang pinakamahal na Panginoong Diyos. Sa gabi ito, mahal na Panginoon, hindi man kami kakapat-dapat. Amen. Yes, Lord. Kami po yung isang basahan lamang. Amen. Hallelujah. Subalit kami po, Diyos, ay lumalapit diyan sa puno, sa biyaya, sa kalangitan. Kami po nagsusumamo, mahal na Panginoong Diyos, na kami po ay tulungan, Yes, Lord. kami po ay patawarin sa aming po mga sana. Iyunat mo po ang iyong mapagpalang kamay sa lahat ng mga kapatid po namin na may mga taglay po, O Diyos, nagkaramdaman, may mga problema. Lord, ikaw po, O Diyos, ang siyang mag-unat ng iyong mapagpalang kamay sa kanila. Ano mo po pagsubok na tayo na pong inahanap, ikaw po, O Diyos, ang siyang magpapalakas. Yes, Lord. Ikaw po, O Diyos, ang siyang maglutas ng kanilang pong mga problema. Amen. Ikaw po, mahal ang Diyos, ang siyang magpapagaling sa kanilang pong mga karamdaman. Hallelujah. Tulungan mo po sila, mahal ang Panginoong Diyos. Amen. At ikaw po ang siyang mag-bless at magpana sa kanilang mga trabaho, sa kanilang pong mga hanap buhay, Yes. sa kanilang pong mga negosyo. Amen. Ipagkaloob mo po sa kanila, mahal ang Diyos, ang kalakasan, kalusugan, at iba yung biyaya at pagpapala. Simula po, O Diyos, sa pagpapalang pampisikal, material, pinansyal, at higit sa lahat, ang pagpapalang pang-espiritual, mahal ang Panginoon. Lord, abutin mo po ang aming po mga mahal sa buhay, mga mahal sa buhay ng aming po mga kapatiran, mga kakilala o mga kaibigan o mga kapitbahay, mga kababayan, mahal po ang Diyos, hindi lamang po sa bansang ito ng Pilipinas, kundi kung saan ang panig ng daigdig, mahal ang Panginoon. Ay abutin mo po ng iyong mapagpalang kamay ang lahat ng iyong mga nilikha na sila rin po, O Diyos, ay makapaglingkod po sa iyo, mahal ang Panginoon. Tulungan mo rin po sila sa anumang problema, karamdaman o sakit na mayroon sila. Maging sa mga lugar, mahal na Panginoon Diyos, mga bansa na hindi po nagkakaintindihan. Lord, ikaw po, mahal na Panginoon Diyos, nawa ang siyang mag-usap sa bawat mga leader. Mahal na Panginoon Diyos ng mga bansa, mahal na Panginoon, na magkaroon po ng kapayapaan, mahal na Panginoon Diyos. Maging sa bansang ito ng Pilipinas, mahal na Panginoon. Tulungan mo rin po ang aming pong presidente hanggang sa mga barangay presyalis. Ikaw po, Lord, ang siyang maghalik nawa sa kanilang pong mga puso na ang kanilang pong mga policies, mga desisyon. Mahal na Panginoon Diyos, ito po ay makabubuti sa nakarami. Ganun din po, mahal na Panginoon Diyos. Ikaw rin po, mahal na Panginoon Diyos, ang siyang maghari, lalo tigil sa lahat sa iyong mga anak, mahal na Panginoon Diyos. Nawa, mahal na Panginoon Diyos, maghari ka sa aming pong buhay. At nakikita mo rin po ang aming pong mga pangangailangan. Nakikita mo po ang pangailangan ng iyong mga anak, pangailangan mo Diyos ng iyong pong banal na gawain. At ikaw po Diyos ang mag-bless magpala sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. In Jesus' name. Amen. In Jesus' name. Amen.
Amen. Hallelujah. Praise Lord. Sa lahat po, may mga taglay po ng karamdaman, ipatong po ninyo, ipong kanan kamay sa ulo. At ang ipong kaliwang kamay, ilagay po sa pati po ng ipong katawan, kung saan po naroon ang inyong mga karamdaman. Tandaan po natin, sa ating pinakamamahal na Panginoon ay walang imposible. Dakila at kapagpala po namin ang mga Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat ng mga banal. Sa matamis sa pangalan po, aming pinakamamahal na Panginoon Diyos. Ano man pong gawa ng kaaway sa aming pong buhay, karamdaman, mahal na Panginoon Diyos, ito po'y pawino po sa lahat ng iyong mga anak. Ito may cancer, leukemia, asthma, diabetes, ulcer, anemic, high blood, obesity, o lagnat, lahat ng karamdaman, skin disease, sa pangalan ni Jesus. Cast out! Cast out! Cast out! Cast out! In Jesus' name! In Jesus' name! Pawino po Diyos lahat ng karamdaman. Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Pawino po Diyos lahat ng gawa ng tao. Lutasin mo po ang kanilang mga problema, pagalingin ang kanilang mga karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise Lord. Lahat ng sa praise Praise the Lord. Praise God. At tuloy po ang ating dakilang Diyos. Kaya gusto po sa iyo po lahat mga kapatid at patuloy po tayo sa ating po mga announcement. Praise Lord. So patuloy lang po tayo na maglingkod sa ating pinakamamahal na Diyos. Tandaan po natin, mga kapatid ko, napakahalaga ng pananatili sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! So sa mga oras na ito, mga minamahal, tayo po ay patuloy po. At ang mga schedule po na gawain po ng ating dakilang Diyos, yung po nagsimula po yan, mga kapatid ko kapag linggo, nagsimula po tayo ng alas 8:30 ng umaga. At matapos po yan ng mag-alas 12 po ng tanghali. Kapag Friday po, tayo po nagsimula po ng alas 5:30 ng hapon. At matapos po yan ng medyo maaga pa tayo ng konti, mga kapatid, alas 8 ng gabi. So balik ngayon po mga kapatid ay alas 40 pa lang, mga minamahal ko mga kapatid. Amen! Pumalapag po muna lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tuloy po natin kung nakilang Diyos, tayo po lahat ay tumayo na at tayo po magwakas na sa ating pinagpalang gawain. Praise the Lord, at tayo po lahat ay magkansa pumanalangin. Praise the Lord. Dakila at mapagpala po namin ang mga Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat ng mga banal. Sa matamis sa panggalan mo po, aming pinakamamahal na Panginoon Diyos. Salamat po sa pag-bless, pagpala mo po sa iyong mananagawain. Mahal na Panginoon Diyos sa gabing ito. Simula po mahal na Panginoon Diyos sa mga papuling awitin, joyful songs, solemn songs, sa mga buhay na pagtoo, maging sa bahagi po ng pagbibigay, at higit sa lahat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aming po napakinggan at napag-aralan. Maraming salamat po sa bawat mensahe na aming po napapakinggan. Mahal na Panginoon Diyos, salamat po sa lahat ng mga kapatiran na kasama po namin sa gabi ito. Maging sa aming po pasamantalang paghiwalay, iwalay mo po ang bawat isa sa amin. Ngunit ang iyong pag-iingat at ang iyong mga biyay pagpapala ay magpumawalay sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Ingatan mo po ang lahat ng mga kapatiran na uuwi po sa kanilang mga tahanan at muli mo po silang ibalik sa sunod na iyong gawain sa araw po ng linggo. Maging sa mga hindi po namin nakasama sa gabi ito, sa araw po ng linggo sila po ay iyong akayin. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. In Jesus' name, Amen and Amen. Praise God. Hallelujah.